Naging escape ko na rin sa magulong buhay. Kasama natin isa sa mga vocalist ng Cup of Joe, isa sa mga pinakasikat na banda sa present generation. We're here with Rafa. Rafa, welcome to One Story. Oh, thank you for having me. First of all, why pickleball? Firstly, kasi nanggaling po ako sa table tennis. So parang pagka-pick up ng paddle, may basis na ano. Pero nabutol din kasi ako nung girlfriend ko si Kiana Magun siya. Nung una, as in, casual na laro-laro, ganun. Pero kasi, ang enjoy niya very simple pero very physical din at the same time. Plus yung community, very welcoming, lalo na nung nag-umpisa kami. Kahit na hindi pa ako masyadong marunong pumalo, they took their time din na maging patient sa akin pang matuto ako. So, na-enjoy ko siya. Wow, and you said na nag-play ka na talaga ng racket sports which is table tennis. Yes. Ano kayo naging connection ng table tennis sa pickleball? Ano yung parang similarities niya? Siguro parang ano lang po siya. Parang pinalaki mo, tapos nakatayo ka sa table ng table tennis. Parang gano'n. Ah, May unting adjustments, pero yun, lalo na yung hawak, hanggang ngayon hindi ko pa rin maayos. Basically, yung motion na nahook ako agad kasi childhood ko yung table tennis. Kaya ngayon, buhay ko na pickleball. wow. And you're a creative kasi you're an artist, right? Parang paano mo makukonect yung pickleball sa pagsusulat or pagtutugtog ng kanta? Paano siya nag-a-align? Sa experience ko kasi, pag nagpi-pickleball ako, parang I feel free, ganun. Parang naiiwan lahat ng mga worries ko sa buhay. Tapos nakafocus lang ako sa paglaro ko for having fun. Same sa pagsusulat. Kapag nasa zone na ako, nakakalimutan ko na lahat. Doon na lang ako. Parang sa pickleball, kuminsan may mga times na mahirap pumalo, hindi pumapasok yung mga tira mo, ganun, may mga talo. Ganun din sa pagsulat na kuminsan may mga hindi pasok yung ideas mo. Parang back and forth lang. Ganun. In a way din, yung pickleball is form of art na rin. Kasi it takes, mayroon ding strategy. In a way, it gives a certain level of, I would say, parang relaxation. Naging escape ko na rin sa magulong buhay. Parang somehow it's a form of parang meditation for you. Parang, Kasi pag nasusulat ka ng kanta, you said you're in the zone. No. And ganun din sa pickleball, parang you get to play in the present moment. yeah. Okay. Ang galing ng effect sa'yo ng pickleball since you're creative and an artist. Tingin mo, no, ano yung naging benefits when it comes to your personal life ng pickleball? Na-improve yung cardio ko. Napansin ko siya nung nagpo-perform kami sa stage. Yung mga kasama ko kasi makukulit sa stage eh. So, yeah, dapat energy. Kasi na-improve ng pickleball yung kung gaano katagal ko kayang parang sumayaw-sayaw sa stage. Ganun. So, solid lang. Oo nga, pansin ko nga kanina pa siya naglalaro. Actually, taas-baba kayo kanina pa. Simula pagpasok nyo, no? Kumbaga, tinatapos ko talaga. Ano yung advice no, sa mga nanonood na they want to start their pickleball journey pero hindi na alam ko pa paano? Siguro, simplest suggestion. Hanap kayo ng malapit na court o kayo ng kaibigan. May mga marirentahan na mga paddle. Try nyo lang. For sure, maraming mga taong tutulong sa'yo along the way. Kasi ang babait talaga ng mga tao sa pickleball. If gusto mo maglaro, punta ka lang sa court, try mo lang. Kung hindi para sa'yo, okay, at least na-try mo. Pero kung nagustuhan mo, yun, lagot ka na. Parang sa'yo lang din, no, merong chinaga kang turuan at the same time, naging patient sila sa'yo. So that's why you fell in love with the community, no? May mga taong nag-help sa'yo para makapag-start dito sa sports na to. Out of pickleball to na topic pero paano nyo nasulat yung multo? Ano yung inspiration nun? Dalawa kami ni Kuya ko nagsulat nun eh. Oh. Brother ko, si Red. Sub Kuya. Nung time na yun, pandemic, roommates kami dati sa childhood house namin. Nung times kasi na yun, pares kaming hindi mahilig magkwento sa isa't isa. So, yung multo, naging outlet siya ng lahat ng mga naging frustrations namin. We recently lost someone na very close sa amin. Yung frustration din na may gusto kaming puntahan or gawin sa buhay namin pero hindi pwede kasi yung buong mundo parang nag-shutdown. So, imbes na parang kimkimin namin, sinulat namin sa multo. It's about yung regrets, yung mga what ifs mo. Naging sort of outlet na namin siya na after namin isulat, kuman yung pakiramdam namin. Wow. You wrote the music that made you feel good. Parang naging siya, parang hingahan nyo. Yes. And somehow this song has resonated with a lot of people. And I thought na it's all about love. Pero yung mga what if pala, hindi lang pala siya about love. Yes. So it's all about the regrets. Pag technically, buhay yung Yes. yung pinipertain nyo doon sa kanta na yun. And tingin mo bakit parang paulit-ulit siya na LSS yung mga tao doon? Feel ko kasi parang talks about something na lahat tayo naranasan na or mararanasan pa, which is yung pag self-doubt, yung pain of loss. Bad thing siya, pero it still connects all of us to each other. Yun, it makes us more empathetic to one another. Mas naintindihan natin yung isa't isa through our pain. Kaya I think yung song nag-resonate sa lahat. May mga na-receive akong message nga na parang dahil sa song, parang nabigyan sila ng lakas to move forward. And yung mga messages na ganun parang connects the band then to our audience. So you could say na parang yung multo naging bridge
natin sa isa't isa. Hindi mo ba ina-expect na magiging ano siya? Kumbaga talagang millions, ilang-ilang replays na, alam mo, hindi mo ba ina-expect na talaga sisikat yung kanta na yon? Hindi po. I mean, may tiwala naman ako sa song na yun, pero hindi ko po inakala na aabot sa gantong level. National level, oo, even international. Kasi yung iba, di ba, parang sa mga TikTok nila or mga reels nila, pinapalit nila yung kanta, di ba? Although nila na naiintindihan ibang language, pero parang bang magkaibang language na pupunta, naiintindihan nila yung song, di ba? Yeah. So yun, parang, tsaka ang ganda nung ano, ang ganda lang nung synth, ano daw, parang lo-fi ba yun? Hindi ko alam, oo, parang ganun term. Pero ang ganda lang nung ano niya, pang present generation. And tingin mo, ano yung parang future ng OPM sa Philippines? Napakaganda ng OPM ngayon. Like, ang daming artists dyan, like big or small na ang gaganda ng music nila. Very creative. Halata mong sa kanila yung music na yun. Kaya ang ganda kasi napaka-diverse ng OPM, pero nagkakaisa pa rin siya. Kaya feel ko magiging solid ang future ng OPM. Wow. Thank you so much, Rafa, no? I mean, natatawa ako kasi nalaman ko yung parang paano sinulat yung multo. And yun, thank you din. Kasi isa din ako sa mga natulungan ng kanta mo. Thank you so much. God bless. Ayun, and any message yung mga taga-Pangasinan na gusto maglaro din ng pickleball? Ayan, sa mga taga-Pangasinan, go lang! Naghanap ako ng mga kalaro. Punta kayo sa kahit na anong court dito. Laro tayo. Enjoy yan, promise. May pagkain, may drinks, may samahan. Siyempre, may pickleball. Kaya, tara na. At makakalaro mo ang vocalist ng Cup of Joe, kaya maglaro ka na. Oh. So thank you so much, Thank you Rafa. Thank you. And hopefully marami ka pa ma-inspire na next generation ng mga creatives and artists. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you.